Habang wala si Hapon kasama yung nanay niya, ay naglinis muna ako ng bahay saglit. Hi, hello, minasang konnichiwa. Tara samahan nyo kami today's mini vlog. Umalis si Hapon kasama yung nanay niya. Kami naman ni Kenshin ay naiwan dito sa bahay. Yung binan kong lalaki ay naiwan din. Hindi na kami sumama dahil saglit lang naman sila. Magpapa-check up po kasi si mother-in-law. At habang wala po sila uncle yung Hapon, ay naglinis muna ako saglit ng bahay namin. Bago ako maglinis, ay kakatapos ko lang din maligo. Grabe kasi mga auntie, sobrang init. Pero parang baliktad ata yung ginawa ko. Dapat pala, bago ako naligo, ay naglinis muna ako ng bahay namin. Kasi baka mamaya habang naglilinis ako, ay pagpawisan ako. Baka damdama, tiangot ko kat amoy lingutan. Pagkatapos kong mailigpit yung mga laruan ni Kenshin dun sa sala, ay nag-vacuum naman ako. Kung dati ang gamit ko ay walis, ngayon mga anti-vacuum na yung ginagamit ko. Kahit papano, ay nakapag-upgrade na tayo ng konti. Alam niyo mga ante, minsan po kapag nandito yung mga binan kong Hapon, ay nahihiya po ako sa kanila. Minsan, hindi ko rin maiwasang mailang kapag kasama ko sila. Close ko po sila, lalo na po yung binan kong lalaki. Yung binan kong babae naman, close ko din naman po, pero hindi ganun gaano. Habang naglilinis nga pala ako dito, ay natusan ako ng binan kong lalaki na bumili ng dyaryo. Sinabi ko nga kay Otosa na pagkatapos kong maglinis, ay saka na lang ako bumili. Okay naman sa binan ko, kaya diretso ulit ako sa ginagawa ko. So yun nga mga auntie, balik po tayo dun sa topic ko kanina. Hindi ko po masasabi na perfect po yung pagsasama namin ng mga in-laws ko. Mabait yung mga binan ko at hindi naman ako naiba sa kanila. Ang mga in-laws ko po, dalawa nga po pala yung anak nila, si Hapon po yung panganay. Yung bunsong babae naman po, ay nasa Kanagawa. Dahil wala na po ako nanay at tatay, kaya mga binan ko na po yung tinuturing kong pangalawang mga magulang. Kahit ilang taon pa lang kami nagkasama, ay mahal na mahal ko po itong mga binan ko. Gaya nga po na sinabi ko, kahit hindi po perfecto yung pagsasama namin, mahal na mahal ko po sila bilang pangalawang mga magulang. Lalong lalo na dahil mahal na mahal po nila tong apo nilang si Kenshin. Pagkatapos ko nga pala magpunas ng sahig, ay magpupunas naman ako dito sa may hagdanan namin. At habang naglilinis nga po ako dito, eto naman pong si Kenshin, ay gusto niya makipaglaro sa akin. Karencha. Seka. Seka. Mama, wakaw na madalo. Mo iyo. Kikipaglaro nga tong anak ko sa akin. Sabi ko ay tama na. Baka hindi na po kasi ako matapos sa ginagawa ko. Dahil maalikabok nga po tong silong ng hagdanan namin, kaya nilinisan ko muna. Ito nga po yung itsure, ang daming mga alikabok. Habang napupunas nga ako dito mga ante, bahing ako ng bahing. May allergy po kasi ako sa mga alikabok. Mabilis po mangati yung ilong ko at palagi po akong sinisipon. Hindi ko nga po alam pero palagi po ako nagkakaroon ng allergy. Lagi po nangangati yung ilong ko at palagi po akong sinisipon. So eto na nga po, pagkatapos po ng ilang minuto, ay tapos ko na rin pong linisan itong ilalim ng hagdanan. Kahit papano, ay medyo kumanda po ng konti yung itsura. Ay sana all gumaganda mga ante. Hindi pa nga ako natatapos dahil dito naman ako sa may gengkan namin. Katapos kong magwalis, pinunasan ko naman tong dingding. Dapat dati, pinunasan ko na to. Kaso nga lang mga ante, hindi ko alam bakit nakakalimutan ko. Minsan kasi, kapag napagod po ako sa paglilinis, ay tumitigil na ako at nagpapahinga. Huwag po nating pwersahin yung sarili natin kapag hindi na po kaya. Hirap po maglinis mga ante, lalo na kapag meron po tayong allergy. Habang naglilinis nga ako, ito naman pong si Kenshin, ay nagkakalat na naman. Ala ante, kitaon yung matatoy anak ko ni. Ganyan po talaga ang bata. Pagkatapos natin maglinis, nagkakalat na naman sila. Kaya hindi ko talaga masasabi na malinis tong bahay namin kasi mayat maya lang pagkatapos mo maglinis ay madumi na naman. Pagkatapos ko nga pala maglinis dun sa may gengkan namin ay dumating na po sila uncle yung Hapon. Sa kanila na nga rin po ako nagpasuyo ng dyaryo na pinapabili kanina ni Otosa. Kaya sa pumunta pa ako ng 7-Eleven kaya sa kanila na lang ako nagpabili. Medyo natagalan nga po itong sila daddy dahil nag-grocery pa sila. Nasikaso ko na nga rin po itong mga pinamili nila para mailagay na din sa ref. Pagkatapos ko matanggal dun sa lagay isa-isa ko na nga pong nilagay dun sa ref. Tinanong ko na nga rin po si Okasan kung ano yung gusto nilang kainin para makapagluto na ako ng tanghalian namin. Anong oras na kasi kaya paniguradong gutom na sila. Binilhan si Kenshin ng hiragana. Hiragana na.
Bumili nga po pala si mother-in-law ng libro para kay Kenshin. Napakahilig po kasi magbasa ni Kenshin at mag-drawing. Nilagay ko nga itong hiragana chart dito sa rep namin para nakikita ko rin. Gusto ko rin po kasi matuto kaya sinasabayan ko po itong anak ko. Pagkatapos ko mailagay yung mga pinamili sa ref, ay tinulungan ko na nga po si Okasa. Niluto sana ako mga auntie kaso nga lang po sabi niya siya na lang daw po. Kaya ayan po, nagluto po si Okasa ng tanghalian naming somen. May nabasa nga po pala ako sa comment section. Sabi niya kung ano daw po yung pinagkaibahan ng somen at saka ng soba. Ganito nga po yung itsura ng soba. May pagkakulay brown po samantalang ang somen naman ay kulay puti. Parehas ko po silang gustong kainin lalong-lalo na kapag ganitong summer. Pero alam nyo ba na ang pinaka-healthy daw po dito sa dalawa ay itong soba. Sobrang dami nga daw po ditong nutrients ang makukuha. Kagaya ng protein, vitamins at saka minerals. At hindi lang po yan mga auntie dahil nakakatulong din po ang soba para maging balance ang ating blood sugar. O diba nag-promote na tuloy ako mga ante. Pagkatapos namin kumain, naghugas na po ako kaagad ng pinagkainan namin. Sige lang po at dito na po natatapos ang aming mini vlog. Maraming salamat po. Thank you for watching. Sayonara and Yummy, sana po! Dadanda, chabi po, sanyo. Yes, bye bye.